is our first author who is visually impaired. Dami-dami ko nasa harap na obstacles na parang hindi ko matatawid to. Lord, hindi ko kaya. Welcome, dear friends. As promised, here is our episode with our newest author, Cedeline Alvarez, who authored the book Wakas ng Bawat Paano. I am Ced, no? Ced ako sa marami. And I am a visually impaired woman from birth up to now. Due to congenital illness. And I am a wife, a mom of 6 wonderful kids, and a student of the College of Education, Bachelor of Secondary, major in Filipino. So, At Ifugao State. at Ifugao State University main campus. Main campus. Ayan. First time na hindi via Zoom ang ating behind the book ngayon kasi gusto natin makita yung reaction niya pagkaabot ng libro niya. And here we are, we'll just talk about the journey. Kasi anong year yung nag-zoom ka sa atin? We had the course, tapos nag-join ka. Pandemic yun eh. Yes. 2020. 2022. Yes. And ngayon, 2025. Yes. Inabot ng 3 taon ang kanyang journey. Eto na. Sabi niya kasi sa akin kanina. Baka bato ko? Baka book po ito ng iba. Baka book ko yan, Ced. And gusto natin ikwento sa inyo, dear friends, ano yung naging journey niya? Out of all the topics that you could have written, bakit wakas ng bawat paano? What is it about? Wakas ng bawat paano kasi every time nalalabas ako ng bahay namin o every time na makakasalubong ako ng mga tao, ang dami nilang paano kasi sa akin. May paano at? Laging may paano. Kahit ultimong pag-upo ko sa isang upuan, paano mo nalaman na dyan ka uupo? Alam mo yun, maraming paano na associated kasi sa blindness ko. So, parang dumating ako sa puntong napagod ako sa pagsagot ng paano, ng paulit-ulit na paano. And my husband is really the one who told me na, bakit mami, ba't hindi mo isulat? Ba't hindi mo gawing libro yung mga tanong na paano sa'yo? Sabi ko, possible ba? Nagda-doubt ako noon. Is it possible na yung mga paano ng tao sa akin ay maging isang libro? Dahil isa rin talaga sa mga hilig ko ay sumulat. Bagamat hindi ako into yung mga motivational book, no. Mas madalas na isinusulat ko ay tula, nobela, maikling kwento, mga ganon. Pero this is the first time, ito ang kauna-unahang piyesa na sumulat ako ng inspiring, should I say, or inspirational book. So, yun, gusto kong sagutin yung paano into something that I love to do, which is writing. Which is, ito na siya. Ito na siya. Parang hindi ko pa rin talaga kayang i-digest or hindi pa rin nagsisingkin sa akin na physical book na siya. It is. Ngayon nahahawakan mo na kasi siya. Oo. Yung papawis yung kamay ko. Okay lang yung libro mo yan. One of my first love is writing talaga. And I do love doing handicrafts. Yes. Kung mapapag-aralan yung mga paggawa ng mga bracelets, kasi dati may nagturo sa amin ng gano'n. So, I love doing those. I love doing doormats, ganyan. Mahilig ako sa handicrafts. Pero, sa mga na-mention, talagang kahit nakakapagod, yung paulit-ulit kong binabalikan pagsusulat. Hindi pwedeng lumipas yung mga araw na hindi ako uupo. Kahit konti lang, magsusulat. Something I feel or something I'd experience from where or from whom. Basta ganun. Sulat talaga. Sulat. Babalik ka sa Babalik talaga ako sa nagsusulat. Balik tayo doon. It has been a 3-year journey for you. Yes. No? Yung mga biggest challenge mo all throughout those 3 years. And syempre, estudyante ka din kasi. So, paano yung naging journey mo, yung book writing journey mo before coming up with this book? So, 3 taon. I started with seeing shared posts from friends, no? And nakatag si coach na sinasabi nila na,
oh, baka gusto mo magsulat since you love writing. So sabi ko, paano kaya? Possible ba? So sorry, ni-stalk ko si Coach. Nag-stalk ko sa social media. Baka magtatanong kayo kung paano, basahin nyo na lang. Nag-stalk ako kay Coach sa social media, and then I saw na yun nga, nagko-coach siya ng writing, ng book writing. And skeptical pa ako kasi sabi ko, I know na ang writing magastos. Publishing rather. Ang writing madali. Ang publishing magastos. So sabi ko, wag na muna. Okay. Pero dun pa lang, I already have the concept of those paano. Ano bang mga paano ang sasagutin ko sa libro ko? And pero wala pa kasi akong proper knowledge on how to start writing. Although I'm writing, but wala akong formal knowledge on how to start writing. Yung flow niya. Wala akong system na sinusunod. Basta nasusulat ako and that's all. Until Coach discussed about, you have to have your draft first. Wala akong yun. Alam mo yung parang, kapag nagsulat ako, yun na siya. Wala akong parang, dapat pala, on chapter 1 to 10, nakaplano na kung ano yung nakalagay doon. Wala akong ganon. I don't have any system until Coach taught me how to have one. So, I did. Constructing ideas. Ano ba yung chapter 1 to 10 ko, anong lalamanin niya? Ano ang mga paanong sasagutin at paano ko siya sasagutin. Actually, ang nangyayari sa akin, parang 2 to 3 sentence a day ako. Ganun ako magsulat dahil hindi ko siya, ang hirap ko siyang isabay sa studies, sa pag-aalaga ng mga bata. Nagmamassage ako after classes kasi yun ang aming main bread and butter. So, tapos on the weekends, pwede sana ako magsulat ng mahaba kaso naman, yung labahin mo, oo pala. So, 2 to 3 sentence talaga ako a day. Until I woke up one day, nasa chapter 5 na ako. Sabi ko, minessage ko for a very long time si Coach. Sabi ko, Coach, hello Coach, sana po naaalala niyo pa ako. I remember na. Naalala ko yan. Coach, I hope you still remember me. I'm sad and blah blah blah. I again introduced myself to her. Sabi niya, yes, I remember you. Kumusta ka na? Kumusta na yung libro mo? Hindi na mawawala sa linyahan. Kamusta yung libro mo? Kaya tapos sabi ko, Coach, I'm halfway through. 5 chapters na ang natapos ko. That was 2024 already. And sabi niya, so go, tapusin mo na yan. You can do it for 30 days. Sabi ko, naglaki yung mata ko, 30 days, 5 chapters. Coach, are you serious? Parang gano'n. Kasi 2 to 3 sentences nga lang ako per day. So, tapos I stopped. Yes, sa chapter 5, nahinto ang lahat. Kasi, kung familiar sa inyo, I had a writer's block. Sabi ko, wala na akong maisulat. Although, ando nakalagay na doon sa chapter 6 to 10 kung ano yung mga paano ko. Pero hindi ko alam paano ko siya i-construct. Hindi ko alam kung paano ba. And my 2024 din kasi is one of my heaviest year. Kasi yun yung time na undecided ako if I will push through my studies or hindi. Kasi nga nabuntis ulit ako for my last child. So, yung libro parang nakalimutan ko na. Until April this year. April this year, one of my anong tawag ko sa kanya? Parang second parent ko kasi siya. Sabi niya sa akin, how's your book? Kasi alam din niyang nagsusulat. Ayan na tayo sa follow-up follow through How's your book? Sabi ko, halfway through, gano'n sagot ko sa kanya. Kasi po, nasa chapter 5 pa lang ako, ganyan. Hindi kita babatiin sa birthday mo pag hindi mo yan natapos. You should thank that person. Ako pa naman, I'm the type of person na yung one of my love language is yung words. Words of affirmation. Yes,
Gusto ko yun lagi, yung parang, hi, kumusta ka? Ganyan. So, yung simpleng bati ng happy birthday sa akin, coming from her, malaking bagay yun. Tapos, kung sinabi niya hindi niya ako babatiin, tatapusin ko na po yung libro. Ganun ka, hindi. Ang powerful pala ng person, no? So, I sat down, no, thinking that, yung mismong sabi niya na, hindi kita babatiin sa birthday mo pag hindi mo yan tinapas. So, mega love shout out to Mrs. Abelia. Yay! Thank you so much sa pag-push kay Sen. Isa po kayong pusher. Hindi, kailangan ng person na nakakaalam ng dream mo and who will really follow through, will push you through. Kasi sometimes nakakalimutan natin because life happens, we get busy, and we need really people who believes in us so much that they will push us. They will remind us for our dreams. So, pagka may dream ka, just share that to a person, kahit isa lang, who would be your support team, will push you, will follow through, ayan, para hindi mo makalimutan ang iyong pangarap. It doesn't have to be writing a book because I bet for sure you have your own dreams as well. Whatever that is, have a support system. Kahit hindi marami. Umupo ako, dala-dala ko talaga yung sabi niya, hindi kita babatiin. Hindi talaga. Alam mo yung, okay, susulat ako, nag-improve ako, nag-one paragraph na ako per night. Kasi April na yun eh, June ang birthday ko. So, I only have almost 2 months para tapusin siya. And, sabi ko, sige, kaya ko siguro 1 paragraph a day. Pero nung kinuwenta ko, hindi, 5 chapters, haba eh. 5 chapters ka nun sa April, you have 10 chapters here in your book. So like almost half. Yes. 50%. Paano mo natapos yun? So, eto na nga. Nung, alam nyo, believe it or not, no, pag natutulog ako, para akong ginigising ng word ako, ay hindi kita babatiin pag di mo tinako. So, at the middle of the night, promise, at the middle of the night, 1 o'clock, 12 o'clock, babangon ako talaga, uupo ako sa laptop ko. And that's actually, madaling araw talaga is my peak. Peak sa pag nagsusulat ako ng kahit ano. Marami akong ideas na overflowing ang words sa akin kapag ganun mga oras. So, ay sinasamantala ko siya. And dahil doon sa drive na yon, dahil doon sa push factor na hindi kita babatiin kapag birthday mo, tinapos ko yung 5 chapters ng 5 days din. 5 days? Ginawa ko 1 chapter a day. Dahil 2 to 3 sentences? Yes. So sabi ko, okay, kaya yata natin ito ng 1 chapter a day. Subukan natin. So I tried doing it in one madaling araw is 1 chapter. One early morning. 1 chapter. So, kailangan ko talagang mag-adjust. Kailangan kong siksikin yung araw ko ng academic activities ko. Kailangan tapos ko siya bago ako matulog. Kasi ayoko siyang sumingit sa akin kapag madaling araw dahil magsusulat ka. And that's actually one tip for you guys. If you're watching this and you are an aspiring author, that is actually a tip. Find your peak season. Peak season! Parang totoo yun. Find mo yung time mo kung saan ka mas productive, we would say. So for some, we have friends na nocturnal. Like, mas nag-work yung brain nila kapag ka, like, 12 midnight, 1 a.m. Sobrang tulog na yung tao. Ako din, ganun din kay Sen. Usually, mas nagpo-function yung brain ko. Mas nagiging productive ako. Early morning, tulog pa yung tao. Like, 4 a.m., 5, 6, tulog pa lahat ng humans on Earth. And then I'm there typing. So that's one tip that we can leave with you. Aside from Karina, remember, find a buddy system. A buddy who can push you, who knows your dream. It doesn't have to be 3, 4, 5, just one. Ayun lang. And now we're here celebrating actually your book, your effort, kasi you're holding your book right now and we will be having your book launch and signing this month. Bago mag-end, and share with us one of the greatest lesson na na-realize mo while writing your book. And until now, ito na siya, hawak mo na siya. Siguro ang pinakamalaking aral na napulot ko sa pagsusulat ng libro is, if your dream is really deep-rooted, babalikan mo siya kahit gano'n siya katagal na itinago. Kapag sobrang lalim ng pagkakatanim ng pangarap sa'yo,
kahit gaano siya itinago ng pangyayari sa buhay, ng panahon at kung gaano siya kahaba or katagal, babalik at babalikan mo, itutuloy at itutuloy mo siya. Kasi nga, ang lalim nung pagkakatanim ng pangarap, gusto mo siya talagang gawin. Yung eagerness, yung drive, that's one of those factors lang. Pero para sa akin, yung pinaka natutunan ko talaga ay dapat talaga pala yung pangarap mo, itanim mo ng napakalalim sa'yo. Para kahit sobrang daming mga hurdles at obstacles yung pagdaanan ninyo, itutuloy at itutuloy mo siya kasi gusto mo siya. And I think it has a purpose. That's why na-plant yan sa'yo kasi may purpose. Opo. At hindi ka na papatulugin hanggat hindi mo siya ginagawang katotohanan. Totoo. And here we are. So please promote your book launch and signing. Wala pang specific date, no? But this July, hopefully, we'll have a specific date to invite our friends to join you sa iyong book launch and signing and have them sign their copy. Kaya, kasi limited lang ang ating copies. Yes. So, ayan. Yung dating panaginip, yung dating pangarap, hawak ko na. Kaya samahan niyo ako na makibahagi sa isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng buhay ko, yung pagiging author finally. Naging isang manunulat, at wala pa yun nga, sabi ni Coach, wala pang specific date, pero bago matapos ang July ay ma-publish na ito. And for sure, ang venue ay sa Ifugao State University Main, Lamut Campus na yung Ifugao, sa library doon sa school namin, no? I hope makasama kayo and I hope makapunta kayo para personal ninyong makita, so na namang paano ko kaya to pipirmahan na naman. So witness natin, paano kaya siya magsasign nang hindi naman na nakikita? Actually, curious din ako. Curious din ba kayo? Let's witness and also support our very first author. Any few words, perhaps? Aside from inviting them sa iyong book launch and signing, guys, we'll let you know this week until next week. Yes. We'll let you know this week until next week. Update namin kayo kailan, saan, but you are invited, yes. And free siya. Well, of course, you have to buy your copy. Hindi free to. But yung pagpunta is free since it will be hosted by IFSU Libraries. Sobrang thank you na agad for supporting. Sa lahat ng may mga pangarap, para sa inyo to, sa lahat ng may mga pangarap, isipin yung mabuti na kahit gaano kahaba, kahit gaano kahirap ang pag-abot sa pangarap, basta naniniwala kung may purpose ka at may purpose yung pangarap mo, matutupad yan. Kasi kung sa akin, consistency is a big factor para maabot mo yung pangarap mo. Pag dire-diretso ka, kahit gaano kabagal yung lakad, dulo ang punta niya. Dire-diretso yung pag-asa and yung prayer. Wag nating iwawala yung prayer. Kasi above all, yung strength natin naman sa Kanya talaga manggagaling. And sa Kanya manggagaling yung mga taong gagamitin para matupad talaga yung pangarap natin. So, push through. Thank you so much. Thank you. That's part 1 of our Behind the Book with Seth. Ang part 2 niya, coming up sa kanyang mismong book launch and signing. So once again, dear friends, thank you for joining us. This is JZ and see you again for our Behind the Book next episode.